Magandang araw muli sa inyo mga kababayan. Narito na naman tayo sa ating pagpapatuloy ng ating pagtalakay tungkol sa ating bayang Pilipinas. Sa mahal kong bayang Pilipinas. At sana hindi nyo naririnig tong ulan, o kung narinig nyo sana mahina lang kasi umuulan ngayon sa aming lugar. Subalit hindi tayo mapipigilan ng panahon sa pagsisiwalat natin ng katotohanan, mga kababayan, tungkol sa ating pinagmulan, tungkol sa ating totoong kasaysayan, tungkol sa ano ba talaga ang ating totoong kalagayan, mga kababayan. At nawa ay kayo ay excited pa rin hanggang ngayon dahil sa palalim ng palalim at paganda ng paganda itong aking dinidiscuss sa inyo, mga kababayan. Ito pong tanong natin ay sino ba talaga tayo bilang mga Pilipino? Ano po? At lagi ako nagre-review, subalit bibilisan lang natin ito, mga kababayan. We are Havilah, the land of the Garden of Eden. Yan po ang ating napatunayan sa ating mga nakaraang video na ang Garden of Eden nandito sa Pilipinas. Pangalawa, we are Ophir, the land of gold, na itong mga ginto, ano po, ay nandito sa Pilipinas at ito ang ating pag-aaralan ngayon. Pangatlo, we are Sheba, the land of the Queen of Sheba. Na taga rito ang Queen of Sheba, dahil taga rito rin ang si Ophir at si Havilah na magkakapatid. Bagamat di natin alam yung mga kapatid pa nilang iba kung dito rin tumira. At nakita rin natin na tayo bilang Pilipinas ay tayo ang chosen corner of God. Pili is pinili, chosen. Kaya nga ang ating national anthem ay Lupang Hinirang, the chosen land. Nakita ba ninyo yun, mga kababayan? Ang ating national anthem ay Lupang Hinirang. Ito ang chosen corner of God. And panglima, we are Maharlika, the bride of God. Nakita po natin ang ibig sabihin ng Maharlika ay salitang Hebrew, hindi Sanskrit, hindi Malay word, kundi Hebrew. Na ang ibig sabihin po ay Mahar, bride, Lika, his bride. Na ang bride ng Diyos ay nandito sa Pilipinas. Dito nagtungo ang 10 tribes of Israel from Kurdistan, Assyria, mga kababayan. At nakita rin natin na we are Yahudim, the lost tribes of Israel. At pinatunayan po natin yan na we as Yahudim ay nakita natin na nahati ang Israel sa dalawa, ang Northern Kingdom at Southern Kingdom. At ang Northern Kingdom, 10 tribes, ay dinala ng Haring Salmaneser sa Assyria. At ang mga nasa Assyria, nung merong pagkakataon, sila ay nagtungo sa Qatar at from Qatar, dito sila nagtungo sa Pilipinas. Kaya nga itong ating lugar ay puno ng mga Hebrew mountains, Hebrew places, Hebrew words. Meron tayo ding lugar na Sinai, diyan sa Ilocos Norte, na ang tawag nila ay Sinai dahil dinagdagan nila ng letter T. Ano po, pero ang totoo yun ay Sinai, mga kababayan. Meron nga din tayong lugar diyan sa Luzon na ang marami, mga kababayan, maraming mga, hindi lang po Luzon, Visayas, Mindanao, mga lugar na Hebrew ang salita, Hebrew ang lugar. Ano po? At nakita rin natin kung sino ba yung synagogue of Satan who call themselves Jews. Na sinabi ni Jesus sa Revelation 2:9 and 3:9
na sila ay nagsisinungaling, na hindi sila ang tao ng Diyos. Ano po? At nakita rin natin ang mga propesiya ng Biblia na fit, na babagay dito sa Pilipinas. Nangyari at mangyayari pa sa ating bayan. At pinakita ko sa inyo yung mga some Hebrew words, maraming Hebrew words from the classical Bible, from salita at tunay na mga Hebrew, mga Hebreo na salita dito sa Pilipinas na hindi natin akalain na Hebreo pala ang mga salitang ito. Sino ba talaga tayo, mga kababayan? We are the people of the Philippine Islands. Ikukorek ko po yan na ito ay pangpito na. Pangpito na tayo na puntos. We are the people of the Philippine Islands. Na we are the richest country on earth. At diniscuss natin nung nakaraan na ang World Bank, ang may-ari ay ang Pilipinas. Makikita natin yan sa mga documents. Hindi po yan basta PDF lang, kundi documents po yan na nakasulat yung General Owner, People of the Philippine Islands, mga kababayan. At nais ko pang ipakita sa inyo yung mga tatlong propesiya sa Biblia, lalo na ito sa Deuteronomy 28 verse 2, na ang sinasabi ay you shall lend to many nations. Sino ba ang bansa na nagpautang sa maraming mga bansa? Ipakita ko po yan sa inyo mamaya sa mga video. Hindi hula-hula ito, mga kababayan. Hindi ito isang joke, mga kababayan. Hindi ito palapalagay. Kundi ito ay may mga dokumento. Ang sabi ng Isaiah 45 verse 3, I will give you the treasures of darkness, the hidden riches of secret places, that you may know that I, the Lord, who call you by your name, am the God of Israel. Ito po mga treasures na to ang magpapatotoo sa buong mundo kung sino tayo, mga kababayan, and it will be revealed sa huling panahon. Kaya ang sinabi po ng Isaiah 60 verse 1, Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Ito po, malapit nang sumikat ang araw nating mga Pilipino. For behold, the darkness shall cover the earth. Magkakaroon pa ng matinding darkness, gera, mayroong trade war, currency war, mayroong pong mga cyber war. Mayroong talagang war na nangyayari na ngayon. Kulang na lang ay war na totoong palitan ng bala. Sa bagamat marami pang gerang nangyayari sa ibang mga lugar, katulad doon sa Middle East, doon sa Ukraine, at marami pa, pero parang ganun po talaga ang mangyayari, mga kababayan. Magkakaroon pa ng mga gera bago magkaroon ng glory. Sabi dito ay deep darkness the people. Itong deep darkness, ako po ay kinakabahan dito, ako ay nalulungkot dito. Pero sabi dito, but the Lord will arise over you, and His glory will be seen upon you. Makikita po ng buong mundo ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating bayan. The Gentiles shall come to your light, and kings to the brightness of your rising. Makikita po nila ang ating pagsikat ng ating haring araw, mga kababayan. Lift up your eyes all around and see. They all gather together, they come to you. Pumupunta sila dito para bisitahin tayo, batiin tayo, i-congratulate tayo. Your sons shall come from afar, magsisiuwian yung ating mga anak galing sa abroad. And your daughters shall be nurse at your side. Yung mga nurses natin mag-uuwian dahil ang aalagaan nila yung sarili nila mga anak. At ibig sabihin, mag-uuwian yung ating mga OFW. Then you shall see and become radiant. Magiging masaya po tayo.
and your heart shall swell with joy. Ah, wag naman tayong magkasakit sa puso, ano po, kundi talagang ibig sabihin, magkakaroon tayo ng sobrang kasaya at kagalakan, revival, mga kababayan. Because the abundance of the sea shall be turned to you. Yung pong abundance ng dagat ay ating mararanasan, makakamtan, magbe-benefit po tayo sa abundance ng dagat. Na alam natin, abundance tayo sa isda, sa mga minerals, sa mga bato, kahit sa mga buhangin at sa mga langis. Ano po, we have so abundant sea, mga kababayan. Literal po yan, na the abundance of the sea will be turned to you. The wealth of the Gentiles shall come to you. Na sinabi ko nga po sa inyo, ang kayamanan ng mga hintil, ng mga nations shall come to us. At hinihigo po ng ating kayamanan, ang kayamanan ng buong mundo, dahil tayo po ang nagpautang. At nung nakaraan, pinakita ko sa inyo, mga kababayan, ang ating mga natural resources, na kayo na mismo mag-aral, makikita ninyo kung gaano tayo kayaman. Ang ating mga tao na best nurses, largest producer of nurse at magagaling na mga manggagawa, ano po, mga builders at mga teachers all around the world. At alam naman natin yung mga malalakas nating mga atleta, ano po, na ang ating mga tao ay kinatutuwaan ng mga ibang lahi kahit saan tayo nandoon, dahil tayo po ay adjustable, adaptable na mga tao at masayahin. Ano po, nakita rin natin our gold and other precious stones. Pakikita ko pa yan sa inyo, mga kababayan, our World Bank. Kaya our World Bank, kasi tayo po na ang may-ari ng World Bank at IMF at saka yung 13th Federal Reserves of America. Tayo po may-ari ng mga ginto na nandoon, mga kababayan. At ito ay i-discuss pa natin itong last will and testament ng dating Pangulong Marcos. Subalit hindi natin ito madidiscuss ngayon, mga kababayan. Nakita naman ninyo na itong mga Espanyol, ito sila ang nag-drawing nito. Ano po, na pinakita nila na itong mga tao sa ating bayan noong sila'y dumating, ganyan na mga suot, puro mga ginto. Ano po, hindi lang mga pinuno ng mga village, kundi kahit mga ordinaryong tao ay may ginto sa katawan. Dahil tayo nga po ang Ophir, ang land of gold. At nakita rin natin na maraming dinalang mga ginto rito. Yung Yamashita treasure na akala natin ay iyan lang. Ano po, 5 daw po yan, 5 yung treasure na yan. At yung Yamashita treasure ang pinakamaliit, mga kababayan. At ito pong ating itong Golden Buddha na nakuha daw nitong tao na ito, at mayroon itong mga uncut diamonds sa loob, mga kababayan, na hindi po yan mga kwento-kwento lang, kundi totoo ang mga yan. Ano po, at kita niyo naman itong mga diamonds na ito, kung saan tayo po ay mayroong sari-saring diamond, yellow, purple, white, orange, green. Sari-sari po yung diamonds natin, mga kababayan, na ang isang diamond po na ganyan, isang diamond, 3 trillion US dollar ang halaga niyan, mga kababayan. At maaring noon pa yan, pero ngayon, mas mahal na siguro yan. At nakita naman po natin sa ating pag-aaral na ang Pilipinas ay number 1 sa gold, number 1 sa pearl, number 1 sa onyx stone, diyan sa mga marble. Ano po? At ang tanong po ninyo, ang tanong na ating i-discuss ngayon, paano naging Pilipinas ang may-ari ng World Bank? Yan po ang ikukwento ko sa inyo, mga kababayan, sa abot ng aking makakaya. Ano po? Ipapakita ko yan sa inyo. Itong Bretton Woods Agreement na nagsimula noong 1944. Ito ay patapos na ang gera nito, World War II, mga kababayan.
At itong 1949 nabuo ang Central Bank of the Philippines, at noong 1950 to 2010 ang tawag dyan BMBSA, Bilateral Mines Field Breakthrough Successor Agreement, kung saan ipinautang natin ang ating mga ginto sa buong mundo for 60 years, mga kababayan. At iyan ay ating ipapakita pa sa inyo. Ano po, titingnan natin ang mga video, ipapakita ko po sa inyo, at mga documents kung saan ang World Bank, ano po, ay ang Pilipinas talaga ang naging may-ari. Pakinggan natin ang paliwanag ni Karen Hudes, kung saan siya ay sabi rito ay 21 years siya na abogado ng World Bank, at siya ay hindi na nakatiis, kaya naging whistleblower siya dahil sa korupsyon ng World Bank, na hindi nila ginagawa ang tama at hindi nila ibinibigay ang nararapat sa atin sa Pilipinas dahil sa korupsyon. Kaya nanatili tayong mahirap, mga kababayan, dahil kahit yung mga tao dyan sa World Bank ay nagsisinungaling sa atin, mga kababayan. Pakinggan natin si Karen Hudes sa kanyang mga paliwanag. Ano po? Hudes, Karen, you went to Yale Law School. You were the senior counsel for 21 years for the World Bank. Can you tell me why? What prompted you to become the whistleblower? It was the right thing to do. I had to do it. That was my job. My job was to make sure that people played by the rules. It was a bank, and you don't play around when you're working in a bank. You follow the rules. So what happened at the World Bank? When you became a whistleblower, you jeopardized everything that you worked for. Can you tell me what you saw? What happened that made you give up that 21 years that you worked for? I saw corruption. I saw that poor people weren't getting what was coming to them. They were starving. And the reason they were starving was that people were making sure that the money that was intended for the poor was lining somebody else's pockets. It started in the Philippines with the president of the Philippines, who was impeached, and he had to give back the millions of dollars that he stole. And when I saw that happening, and when the Supreme Court Chief Justice in the Philippines saw that happening, we were making sure that that wasn't going to continue. But that wasn't what people who were in management at the World Bank wanted. What they wanted was to keep the money flowing in the wrong direction. So who did you go to? Who did you reach out to? I did my job. I went to the people inside the World Bank, and I ultimately went to the audit committee of the World Bank, and I told them that we were failing in our job, which was to help the poor in the Philippines, and we were failing the government in the Philippines, who was trying to do the right thing. So bakit po niya binabanggit ang Philippines? Kasi alam niya na ang totoong may-ari ng World Bank ay Pilipinas, na ang mga ginto na nandito sa atin yan ang ginamit para masustain ang pangangailangang pinansyal ng World Bank. what was their response? Their response was to cover everything up that needed to be disclosed. So at that point, did you decide to go beyond the World Bank, beyond the people that you were working with? Did you reach out to the community that you were dealing with? I followed the rules of professional responsibility for the legal profession, and I did what the Senate and the House of Representatives required at the World Bank. What they required was that any lawyer or accountant that saw that money was going in the wrong direction was supposed to disclose that
up the corporate ladder, which is what I did. I went to the audit committee. It was only when people didn't do their job that I did what the requirement for lawyers is, and that is I ultimately went to the U.S. Congress, and I told them that there was corruption and that the lawyers were being prevented from doing their job. At what point, because we know that you were let go, at what point did you feel your job was in jeopardy? It was always in jeopardy, but that wasn't going to prevent me from doing what I had to do, because I was trained to do my job, and my job was simply to make sure that the information that the board needed so that they could do their job went to the board. A cover-up in a bank is a terrible thing because money gets spent where it's not supposed to go. Now, we were told that an outside accounting firm was hired to come in and look at the books. Well, what happened with that? Yes, I spoke to the audit committee, and I told them that they needed to get an outside audit firm to come in. And what happened was the audit firm didn't follow the rules. There's something called the Public Company Accounting Oversight Board that put out rules for the accounting profession. And what ultimately happened was the man who was the controller at the World Bank put me in touch with the umbrella organization for accountants. That's the IFAC, International Federation of Accounting. And I told them everything that I told the U.S. Congress. For the average person who's watching this right now, who may not totally comprehend the magnitude of the World Bank, can you tell me who was suffering with this corruption? Everybody in the whole world, because the World Bank is an international cooperative that's owned by 187 countries, including the U.S. The U.S. has a 20% share. And when there's a breakdown in the rules at the World Bank, what this basically means is that the entire financial system is broken. And one of the terrible things is that it's not just the poor people, but it's also the securities markets in the whole world, because the World Bank issues bonds, $110 billion worth of bonds. 70% of those bonds are in dollars, and the rest are in all the currencies of the world. And when the accountants aren't keeping the books straight at the World Bank, you don't have confidence in the international monetary system. So you have to fix the problem. And I knew that if I let this problem go, there was going to be a currency war. Nakita po ninyo yung kanyang sinasabi na magkakaroon talaga ng currency war. Ano po? May currency war na mangyayari dahil nga diyan sa mga corruption diyan sa World Bank. At naniniwala po ako yung currency war na nangyayari ngayon, yan ay dahil sa corruption sa World Bank. At bagamat sinabi ni Karen Hudes na may ninakaw si Marcos Dian, subalit ito ay malalim pa, mga kababayan, dahil ipapaliwanag ko sa inyo ang totoong kasaysayan ni Marcos. Ipapaliwanag ko sa inyo yung kanyang last will and testament na magugulat kayo, mga kababayan. Magugulat kayo. At sabi niya na 20% yung share ng Amerika. Nakita ninyo, hindi talaga ang Amerika ang mayroong major share diyan sa World Bank. Ano po? At ipagpatuloy natin kung ano pang mga dagdag na sinabi ni Karen Hudes diyan sa mga ibang conferences kung saan siya nagsalita. But it's not going to be automatic.
I'm holding all of you in this audience accountable for getting your government to get you your gold. So let's go to the first slide. That's your gold. It's 1,750,000 metric tons. Where is it? First of all, it's in a special trust account that was set up by Ferdinand Marcos. Nakita po ninyo kung anong sinasabi niya. Yan pong ginto na yan, 1,700,000 metric tons. Ano po? Actually, more than 2 million metric tons yan, pero yung iba, ninakaw po ng mga bansa. Kaya naging 1,700,000 metric tons na lang. Ano po? At sinabi niya, ang nag-set up po nito ay si Ferdinand Marcos. Si Karen Hudes mismo ang nagsasabi, dahil siya nga ay 21 years na naging attorney diyan sa World Bank. He was doing this as a young lawyer for Jose Rizal, who had been in the Vatican for many years. Yan, nakita po ninyo. Alam ni Karen Hudes kung ano ang totoong history, mga kababayan, na si Jose Rizal po, hindi totoong pinatay doon sa Luneta, kundi ginawang Black Pope. Ano po? At si Jose Rizal ang naghawak ng mga kayamanang iyan, at si Marcos ang naging attorney. Ano po? Jose Rizal was the son of Prince Talano, who was a twin of Queen Victoria. Ano po yan? Si Prince Talano, yung marami sa atin hindi naniniwala at hindi kilala kung sino yung mga Talyano. Yan po mga Talyano, sila ang talagang nag-ipon ng mga ginto na yan. Ano po, at si Queen Victoria daw ay kanyang kakambal. And the royals have kept the world's gold for themselves, and then it was stolen from them by the banks. And what happened is Prince Jose Rizal didn't like what he saw at the Vatican, and so he came back to the Philippines with the Vatican's gold. The Vatican sent the gold to the Philippines for safekeeping, and Nakita po ninyo na yung mga ginto na hiniram ng Vatican ay ibinalik sa Pilipinas, at si Jose Rizal po ang namahala niyang mga ginto na yan. At sa totoo lang, itong halos lahat ng mga bangko dito sa Pilipinas, mayroon pong pondo na inilagay si Jose Rizal diyan sa mga bangko natin. Ano po? what Jose Rizal did was he locked that gold up in a trust account for 50 years. And the thing about a trust account for 50 years is if you say you own something and you haven't managed to get control of it, after 50 years, you've lost it under something called the statute of limitations. So that gold went into hiding for 50 years, and those 50 years ended in 2005. Yan, nakita po ninyo na noong itinayo ang Central Bank of the Philippines 1949, simula 1950 up to 2005 ay natapos po noong 2005 yang tawag po diyan ay trust deposit na dinagdagan pa nila ng another 5 years, kaya umabot ng 60 years na under cloak of secrecy po yan, nakatago yan. Nakatago yan, kaya hindi natin alam ang totoo, ang mga historya, dahil itinago po yan under cloak of secrecy, mga kababayan. But we didn't manage to get our gold out. And the reason why is because the banks refused
The man who's the authorized signature authority, and you'll see a little clip of him, that's Wolfgang Struck. He kept writing to the banks and saying, I have the right to withdraw the money. I have the right to find out how much money it is now because it's been accruing interest. And the banks wouldn't give him the time of day. And when I started flailing around, which is what I actually did for a number of years after I was fired by the World Bank, he found me. He said, the two of us can get the job done, and that's exactly what we're doing. And who are we teaming up with? We're teaming up with all the countries of the world, the BRICS countries. And one of the people that's helping us is Putin. I've been on Russia television today 3 times. Nakita po ninyo na iyang gera ay may kinalaman sa pera. Ano po, na si Putin at si Xi Jinping, yung mga BRICS countries, sabi niya, ay they are doing what they can do para malansag yung corruption diyan sa World Bank. Ano po? Dahil si Karen Hodes nga ang naging whistleblower, ito ay 7 years ago pa, pero ang sinasabi po ni Karen Hodes, ngayon na nagkakatotoo na punong-puno na yung Russia at si Putin ay nakikipagtulungan diyan kina Karen Hodes para pabagsakin yung World Bank dahil sa korupsyon, mga kababayan. Sana naunawaan ninyo. At ito po ang interview na sabi ni Karen Hodes, in-interview siya ng Russia 2 or 3 or several times. Ito po ay isa sa mga interview ni Karen Hodes, ano po, sa RT, na ito ay pag-aari ng Russia. What if I told you that the most powerful banking entity in the world was laundering money, and that its corporate bureaucrats go to great lengths to make sure that their illegal activities are never discovered? Well, right now you're probably thinking that's not news, but stay with me here. The World Bank is an international financial institution that's designated to help developing countries by providing loans, all in the name of, quote, reducing global poverty. However, the banking giant has been accused of actually increasing poverty by keeping the third world in perpetual debt and in servitude to the first world. But aside from its obvious critiques, there's also blatant criminal corruption taking place at the highest levels of the financial institution. One woman has risked everything to shed light on this truth. She's exposed information that reveals the extent of the collusion between financial groups and foreign governments. Her name is Karen Hudes. She was senior counsel at the World Bank for 12 years before blowing the whistle. She's joining me now to talk about her experience and what it all means for the rest of us. I'm joined by Karen Hudes. Thank you so much for coming on, Karen. Thanks for having me. So can Sabi niya 12 years, sabi doon sa una kanina ay 21 years. 21 years siya doon sa World Bank, mga kababayan. At makikita ninyo na si Karen Hodes is working with BRICS countries para i-expose ang World Bank dahil sa corruption ng World Bank na hindi nila ibinibigay sa mga tao ang nararapat, lalo na sa Pilipinas kung saan 70% ng pakinabang dapat mapunta sa Pilipinas, mga kababayan. you briefly explain what the impetus was for you to speak out? What did you see? I was a lawyer and I saw securities fraud. I saw financial information that was not being disclosed to $180 billion worth of bondholders. It was my job to make sure that the financial statements were correct. So first, I reported it up the corporate ladder to the audit committee. When that didn't work, I went to the U.S. Treasury Department. And when that didn't work, I went to the U.S. Congress. Senator Lugar wrote 3 letters to the World Bank saying, don't fire this lady. And they promptly fired me. This means that the U.S. Congress does not have the information that it needs. So they stuck with the problem. After I was fired, 3 senators asked for a GAO inquiry into the corruption that I was reporting at the World Bank. Senators Lugar, Leahy, and Bai. Walk us through what exactly, where was this money being laundered, to whom? The money was going every which way because anybody that reported misconduct was fired. So in one case, the borrowers were being overcharged. In another case, I was reporting corruption in the Philippines. 900
million worth of money that should have gone to fight poverty in the Philippines instead went to a corrupt man, Lucio Tan, who was in default on his loans. Nakita po ninyo mga kababayan na dapat pumunta sa ating mga tao, sa mga Pilipino, sa mahihirap na Pilipino, ang pera na pinadala ng World Bank. Kanino po napunta? Kay Lucio Tan. Kay Lucio Tan na hindi nyo alam kung totoong Pilipino. Na-inchik pa rin yata yan. Kasi marami ng inchik talaga na naging Pilipino na. Dito na nag-ugat. Ano po? Kaya mga kababayan, sana nauunawaan niyo yung aking sinasabi dahil sa may korupsyon talaga diyan. At ipapakita ko sa inyo mga kababayan kung paanong nakipag-meeting si Ferdinand Marcos dito sa president ng World Bank dito sa Malacanang. Ano po, pumunta itong president ng World Bank dito sa Malacanang. At ito po ay may dokumento na siya talaga ang presidente. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung dokumento, mga kababayan. Hindi ko alam kung anong pinag-usapan nila dito or ipinakita lang yung video na sila ay nag-uusap. Nakikita niyo dito mga kababayan, ito ang presidente ng World Bank, si Robert McNamara, ay alam niya kung sino ang boss niya, mga kababayan. Ang boss diyan ay si Ferdinand Marcos, mga kababayan. Bakit? Dahil kasi si Ferdinand Marcos ang nag-ayos ng mga papeles ng World Bank, ang nag-set up ng Global Debt Facility, at siya ang nag-ayos ng mga ginto natin na ipinahiram sa World Bank through our Central Bank of the Philippines, tapos ipinahiram sa World Bank. Kaya tayo na ang may-ari ng World Bank ngayon dahil tayo ang major share at tayo ang major beneficiary, mga kababayan. Dahil nakikita po ninyo yung papel na World Bank, ano po, yung final and audited na kung saan pinirmahan yan ni Queen Elizabeth, pinirmahan yan ng mga leader, pinirmahan yan ni Barack Obama, ni Pope Benedict. Ano po, marami yung mga pumirma dito. Ano po, at ang pangalan diyan sa ilalim ay members of the Committee of 300 and King Anthony Santiago Martin, na ito ay misteryosong tao na ipakikilala ko sa inyo sa susunod, mga kababayan. At ang isa ko pang ipapakita sa inyo, mga kababayan, ito yung global agreement na lahat ng leader sa buong mundo, presidente, pope, mga hari, ay nakapirma dito, mga kababayan. Kahit papag-aralan ninyo ang mga pirmang ito talaga ang pirma nila. Ano po? At ito ay nasa ilalim Anthony Santiago Martin. Yan ang spiritual wonder boy, mga kababayan, ang sole signatory ng World Bank. Ito His Excellency President Ferdinand Marcos. Nakita po ninyo. At ito ay December 12, 2007 na na-receive doon sa mail. Ano po? Na ito ay pinirmahan. Kahit yung hari ng Thailand, nakikita niyo dito, King Bhumipol Adulyadej, Thailand. Kasi kasama po si King Bhumipol sa mga nangutang, mga kababayan. Ito ay mga pinirmahan ng lahat ng mga leader sa lahat ng bansa na sinabi nga ni Karen Hudes, 187 countries.
mga kababayan. Ito ay December 12, 2007 na na-receive ano po, United Nations Mail Room. Ano po, na yan ay legal document mga kababayan. Kahit pa inyong tingnan isa-isa ang mga pirma nila at pangalan kung mayroon ba totoong taong ganyan at totoo ba yung pirma niya. Mga kababayan, ito ay pinirmahan ng lahat ng pinuno ng buong mundo. Ano po mga kababayan? Kaya naman ito ay kasunduan between, ipakikita ko niyo sa inyo yung unahan, yung mismong kasunduan na dalawang party lang mga kababayan. Dalawang party. Kita po ninyo ang dalawang party kung sino. Ito ang unang party. Yan ang mga magkakano ang inutang ng bawat bansa. Mga kababayan, yung mga central banks ay ilang gold at magkano ang worth ng mga gold na inutang nila. Nakasulat po lahat yan diyan. Yan ang global agreement. Ito ang global agreement na mababasa ninyo. Basahin po natin. Know to all men these presents. This agreement was hereby made and executed by and between President Ferdinand E. Marcos, which referred to as first party, and foreign counterparts, which referred to as second party, dated January 10, 1980, at the United Nations Headquarters, New York, USA. Ano po? Dalawang party yan mga kababayan. Si Ferdinand Marcos at lahat ng mga leader sa buong mundo. Ang tawag po dyan ay Bilateral Minefield Breakthrough Agreement, Successor Agreement. Mga kababayan, 1980 po yan. Kaya nung 1886, tsinugin nila si Marcos. Alam niyo kung bakit? Kasi may planong maganda si Marcos. Dahil gusto ni Marcos magbuo ng Asian dollar. Na ang isip po natin, siya ay nagnakaw. Mga kababayan, maaring ang sinasabi ko po sa inyo nagnakaw, alam nyo kung sino. Ang nagnakaw po ay yung dami ni Marcos. Kasi may dami po si Marcos. Ang dami niya ay siguro 4 o 5. Ano po? May dami po si Marcos. Kahit doon sa last will and testament ni Marcos, ang nag-declare ng martial law, hindi yung totoong Marcos, mga kababayan. At yan pa ay misteryoso mga kababayan. Ipapaliwanag ko sa inyo. Ipapaliwanag ko po sa inyo. Mas malalim pa ito mga kababayan. Kaya po makikita ninyo dito yung global agreement between Marcos and all the leaders of the world. Bakit po? Dahil nga tayo ang may-ari ng World Bank mga kababayan. Tayo ang naging major owner, general owner, dahil nga ginamit ang mga ginto natin, ipinahiram natin sa kanila, ipinautang natin sa kanila ang mga ginto natin. Nakita ninyo si King ASM, yan si Anthony Santiago Martin, mga kababayan, at nakita rin nyo na ang may-ari ng World Bank, general owner, people of the Philippine Islands. Kaya naman po yung general beneficiary, tayo rin. Dapat tayo ang nagbe-benefit sa World Bank, pero dahil sa corruption po diyan sa World Bank, ay napupunta sa maling kamay ang mga benepisyo ng World Bank mga kababayan. Kaya po sana maunawaan ninyo kung gaano talaga kayaman ng Pilipinas. Papakita ko sa inyo mga halimbawa ng mga picture na nangutang, mga resibo, mga kababayan, na nangutang sa atin. Halimbawa, itong Saudi Arabia. Ito ay 10,000 metric tons na gold. 1,700,300,000,000
deposited sa Saudi Arabia Bullion Bank. Nakala mo sila ang maraming ginto pero nangutang sa atin ang Saudi ng 10 million metric tons na gold. Ito po yung kay Nixon na while Nixon's actions did not formally abolish the existing Bretton Woods Agreement or system of international financial exchange, the suspension of one of its key components effectively rendered the Bretton Woods system inoperative. While Nixon publicly stated his intention to resume direct convertibility of the dollar after reforms to the Bretton Woods system had been implemented, all attempts to reform proved unsuccessful. By 1973, the Bretton Woods system was replaced de facto by the current regime based on freely floating fiat currency. Kaya po yung US dollar fiat currency ang tawag diyan dahil wala na yung backup na gold. The Nixon shock was a series of economic measures undertaken by United States President Richard Nixon in 1971 in response to increasing inflation, the most significant of which were wage and price freezes, surcharges on imports, and the unilateral cancellation of the direct international convertibility of the United States dollar to gold. Bakit po? Dahil wala ng gold ang Amerika. Kasi ang gold na nandun sa kanilang yung reserves nila, Federal Reserve, ay majority po yun ay atin, mga kababayan. Itong National Bank of Dubai, ang kanilang inutang ay 5,000 metric tons na gold sa atin. Ano po? Ito namang Posang Bank, SSBC. Ito ay sa Huang Luang Bank, Wing Lung Bank, mga 11,000 metric tons na gold. Ito po ay sa China ata o sa Hong Kong. Ano po? Sa Hong Kong ito. At ito naman ay sa Union Bank of Switzerland na ang kanilang inutang na gold hindi ko yata mabasa. Ano po? Ang kanilang 91,000 kilogram. Doon sa Switzerland, marami po tayo diyan na gold. Tapos itong Zurich Bank. Ito ang gold dito ay 100,500 metric tons. Napakarami po mga ginto ito, mga kababayan. Ito ay mga resibo na original na ito po ay diniclassify ng Bureau of Central Interpol, mga kababayan. Itong mga resibo na ito. Itong Yugoslavia, ito pong Yugoslavia, 1 million metric tons na diamonds, 1 million metric tons na platinum, 1 million metric tons na gold. Na yung pong inilagay doon sa Yugoslavia, yun ay para sa Europe. Ano po? Para sa Europe po yun. Na maraming gagamitin doon sa maraming bansa. At ito naman ay sa Treasury Federal Reserve System ng Amerika, Jose Bautista Cruzan, na ito po ang totoo, ito ay si Jose Rizal po yan, mga code name po yan ni Jose Rizal. Ito ay Board of Governors, World Central Banks, International Government Monetary Authorities, Washington DC. Ano po? Nakikita nyo na tayo ay mayroon doong mga susi doon sa Federal Reserve sa Amerika. Ito pong ito ay sa China Bank na meron tayong 2.7 quadrillion US dollar. 2 quadrillion 180 trillion US dollar doon sa China Bank na sinabi ng China Bank sa atin. Ano po?
sa kay ano po, kay sinabi ng China Bank yan dito mismo kay ASM, Anthony Santiago Martin, na siya ay mayroong pera diyan sa China Bank. Ano po, yan ay 2009. Ano po? 2009 nag-mature. Kaya po, makikita nyo sino ba yung tao na mayroong 2.7 quadrillion US dollar sa isang account. Ito ay Central Bank of China, 600 billion US dollar ang utang ng Thailand sa atin. 600 billion, mga kababayan, na akala mo ay silang mababa ang tingin ng mga Thailander sa atin, subalit sila pala ay nangutang sa atin ng 600 billion US dollar. Ano po? Ito, marami pa ito, hindi ko lang inilagay lahat, mga kababayan. Na ito pong babae na ito, kung kilala ninyo, ito ang babae, ang mama, ito ang babae na nagtayo ng Central Bank of the Philippines. Mga kababayan, ito ang babae, ito ang unang asawa ni Ferdinand Marcos. Hindi po si Imelda ang unang asawa ni Ferdinand Marcos. Ang unang asawa ni Ferdinand Marcos ay ito, si Emilia Cruzen Villamor, na nagtayo ng Central Bank of the Philippines 1949. Ano po, na nagpautang ng mga gold sa mga bansa. At si Marcos ang nag-ayos ng mga papeles. At ito po ang pinakamayamang babae sa buong mundo. At ito po naman ang office natin sa Amerika. Ano po? Yan, yung building na yan. Yan po ay ang may-ari ay Pilipinas, mga kababayan. Na hindi nyo alam. Ano po? At tingnan nyo itong tayo po bilang mga Pilipino, meron tayong precious stones. Ang ating pera noon ay parang dollar. At ito pong mga diamonds na ito, at saka itong mga boxes na to na nakasulat sa tanso ang documents. Pwede ba yung gayahin sa recto, mga kababayan? Nakasulat sa tanso ang mga documents at pinirmahan ng mga world leaders, mga kababayan. Ito ang totoo nating, ito ay isa lang sa mga bank account natin, mga kababayan. Malacanang World Head Pihaw Palace Parliament. Alam ba niyo yung ibig sabihin ng Malacanang? Malacanang, ang ibig sabihin ay mula sa Kanya. Mula sa Diyos, Malacanang. Ang ibig sabihin po ng Malacanang ay mula Kanya, mula sa Kanya. Na ito pong perang ito ay 500 dodecallion. 500 dodecallion, mga kababayan. Na napakarami natin, napakayaman natin, mga kababayan. Na ito lahat ay naapektahan tayo dahil frozen ang mga assets na ito. At ako po'y naniniwala magkakaroon talaga ng global currency reset. Ito po, GCR. Kaya po yan ang wino-work out ng nina Putin. Ano po? Global currency reset. Dahil po sa korupsyon. Dahil sa korupsyon, mga kababayan, ng World Bank, na hindi ibinibigay ang pera sa tamang dapat pagbigyan at hindi rin nila sinasabi ang katotohanan. Kaya nagwawala si Putin at si Xi Jinping dahil alam nila na ang totoong may-ari ng World Bank hindi yung mga Rothschild, mga kababayan. Hindi po mga Rothschild. Ang mga Rothschild, mga Rockefeller, mga front lamang yan, pero hindi sila ang totoong may-ari. Ano po, ang kanila, meron silang trillion, ay sa atin, isang bangko lang, 2.7 quadrillion. Meron pa tayong mga dodecallion. At kung maririnig ninyo ang totoong last will and testament ni Ferdinand Marcos, ay lalo kayong mamamangha at malulula kayo, mga kababayan.
Kaya po ang sinasabi ko sa inyo, hindi hula-hula, may mga documents, may mga perma ng mga world leaders. Hindi po hula-hula ito mga kababayan. Kaya yung sinabi ng Bible, you will lend to many nations, tayo po yun mga kababayan. At sinabi ng Bible, the wealth of the nations shall come to you. Hinihigop natin ang kayamanan ng mga bansa dahil sa ating pautang mga kababayan. At kung hindi kayo maniwala, maggawa kayo ng sariling yung research mga kababayan. At dahil mahaba-haba na rin itong ating video ngayon, ay muli tayo nagpapaalam para ating ituloy sa susunod ang mas malalim pa at mas nakakalito o kamanghamanghang mga kwento tungkol sa katotohanan kung sino ba talaga tayo mga kababayan. At itong ating kwento, letter A, susunod letter B, na we are the richest country on earth, mga kababayan. Maraming salamat sa inyo at inyong ibahagi sa ibang Pilipino ang bidyong ito upang mamulat din ang kanilang mga mata. Sabi nga ni Jose Rizal, mas kinatatakutan ko yung kamangmangan ng aking kapwa Pilipino. Maraming salamat sa inyo. God bless you. Goodbye.